Good morning! So, umpisahan natin itong video natin. Dumaan tayo dito sa Villar City coming from Kadiwa sa Dasma area. So, ang pasok nito dito sa may Summer Wing. Makikita nyo naman yan sa maps. So, dito, lalabas tayo hanggang Hari, pauwi ng bahay. Gamit pala natin na yung brand new KTM 790 Adventure S. So, inikot ko lang para ma-feel natin yung ride niya, yung height. So, sa height ko na 5'5", sakto lang. Medyo mag-shift ka lang left to right pagka medyo tutukod. Saka syempre, alalay sa rear brake pag ito. So, first impression, sa controls, so ngayon naka road mode tayo. Dahil okay naman, walang ulan. So, yung power niya is tama lang for adventure bike. Hindi siya masyadong sobrang powerful para sa akin yung sa paggamit ko. Yung torque niya swabe rin. And then ito pala nung nilabas, in-equip to ng ng tawag dito, quick shifter. Auto blip. So yung auto blip pala is up and down, yung hindi mo na kailangan mag-clutch. Alam niyo na naman yun. Pero hindi lang siya ganun kaswabe kumpara mo dun sa may nagamit kasi akong Triumph na motor na napakaswabe ng shifting niya. So ito medyo minsan sumasablay ng konti. Siguro ang mali nun sa driver, hindi sa motor Ngayon, sinubukan ko rin pala siya ilipat sa rain mode habang umaandar. So okay naman siya. Talagang pwede mo siyang ilipat-lipat ng mode kung ano yung road conditions na gusto mo gawin. And then pati yung traction control, ABS, pwede mo rin i-shift on the fly. So yung normal na tunog lang talaga ng KTM, ako naman sanay na, marami na ako na rin. Akala mo kasi sobrang ibang-iba talaga yung tunog niya compare mo sa ibang motor. Akala mo makalansing siya, so normal KTM engine design. So as of now tahimik pa, pero umorder na po tayo ng cut delete power parts from KTM Magallanes. Shoutout pala kay Sir Nelson. So kukunin na natin yan next week, and then papa-install natin sa KTM Hari, syempre kay Sir Brian. Handling, napakasarap. So yung tamang speed lang sa mga corners, hindi naman tayo masyadong banking. So right speed sa tamang corner, lang, just to be safe. Hindi natin kailangan na humiga ng todo. So, okay na okay yung mga counter steer nitong 790 na to. Napansin ko lang, yung windshield niya, yan yung front panel, pag sa Primera medyo kumakalog-kalog. Sabi sa akin, pwede daw lagyan niya ng parang isa pang bracket para medyo maging stable, hindi siya umalog-alog. Preno, napakasarap. Stopping power ng front and rear brake, talagang napakaswabe. So, siyempre, titimplahin mo lang depende sa speed, 70 front, 30 rear, yun lagi kong ginagawa. So, alalay. Yung gulong nito is Nova, Avon yung brand. Sabi sa akin, it's 80-20, 80% road and 20% off-road. So far, kanina medyo umulan, makapit naman siya. So, ito pala, kanina nakita nyo intersection, yun yung intersection ng Paliparan. So, nakatawid na tayo. Itong daan na dinadaanan natin is papunta na ng Coffee Project. So, kung makikita nyo, running time natin, mga ilang minutes na ba? 3 minutes. Mabilis ang biyahe dito. Open to hanggang 12 p.m. Nga pala, lalagay ko sa description box below. 2021, nagkaroon ako ng KTM 390 Adventure. So far, in comparison ng dalawa, para sa akin, syempre iba yung power ng 790, iba yung handling, syempre mas mabigat ng konti. Although KTM, so far, nakita ko sa lahat ng review, is isa sila sa lightest bike sa lahat ng halos category. Anyway, yung 390 kasi, para sa akin, sakto rin yung height. Actually, halos the same din sila, halos ng seat height ng 790. Kaya lang, syempre mas magaang. And yung 400cc o 373cc na engine, okay na okay sa akin pag in-off-road. Hindi ganun kabigat, lalo na pag natumba. Maintenance wise, syempre mas madali o mas magaang sa bulsa ang KTM 390 compare mo sa 790. Pero
Kung ikaw naman hindi masyado mag-offroad at magta-travel lang at magno-north loop at kung saan-saan kang lupalop ng Pilipinas pupunta, swak na swak tong KTM 790. Lalo na kung swak yung budget mo. Kasi very stable, yung KTM 390 kasi na-experience ko yan sa Cavitex o sa Slex o sa North. Medyo pag merong mga side winds talagang kailangan mo magbagal. Tumakbo lang ako noon, na-experience ko 70 to 80 or less than 80 sa Cavitex kasi may mga side winds. Pero overall, itong dalawang motor na to is para sa akin okay. Kasi, sorry po talagang KTM lover po si Psycho Patrick. Pero kung budget-wise ang pipiliin, syempre depende sa budget nyo. At the time na gusto nyo bumili ng motor. Pero sa ngayon, it's okay na na-experience ko yung dalawang motor and soon na sana etong year na to lumabas na. Actually lalabas yung isa natin 390 Adventure at tingnan natin kung ibebenta natin o ikikip natin. Yan on the right Genesis G80, ang ganda hindi ko lang masyado natutukan. So lumampas na tayo dun sa Coffee Project, nasa left doon, kakaliwa na tayo papuntang Daang Hari. And then, ito, yung bago ko lumiko sa left, yung padiretso niyan is going to San Pedro, Daang Reyna. So, kung doon ang punta nyo, MCX, ang pasok nyo, pwede kayong dumaan. Pero, siyempre, nakaliwa tayo. Dahil dito tayo sa Daang Hari pupunta. Speed limit pala dito sa Villar City is only 60 kilometers per hour. Pero, minsan, sumusobra tayo ng konti. Ito, Kia, nakasabay natin. Anyway, tingnan nyo naman, napakagandang view ng langit. Nagbabadya ng ulan. Iniikot ko lang naman to bago tayo ulanin. So anyway, sana mai-ride natin to ulit at papahiramin yata ako ng anak ko ng Insta360 para mas makita natin yung kagandahan habang nagre-ride tayo nitong KTM 790 Adventure. And then next week, kakabit na natin yung na-order natin power part na cut delete sa Daang Hari. So sound check naman ang i-re-review natin. Nga pala, itong presyo pala nitong KTM 790. Nakuha natin to nung nag-sale sila nung May. So isa tayo sa nakapag-reserve from 749 down to 450. Diba? Sulit na sulit. Yung KTM 390 Adventure naman, alam ko ang SRP nun is 338 down to 205,000. Napakasulit. Sabi ng KTM once in a blue moon lang yung mangyayari or isang beses lang siguro yung mangyayari. Kaya buti na lang nakahapo tayo sa kanila. Yan, so malapit na tayo sa Daang Hari. Makikita nyo naman mamaya on your right is yung Dear Joe. And then sa tapat nun, merong Crossings Cafe, also owned by Villar. And syempre, stoplight yan. So, pag kumaliwa kayo dun sa stoplight, papunta kayo ng SM Molino, Mermosa, pag kumana naman kayo, papuntang Ibiya, Alabang, CX. So, mabilis tong daan na to. Ang matitipid nyo rito, siguro, kung dadaanan mo yung normal route, 10 to 45 minutes. Tapos, shorter travel din na siguro mga 5 to 10 kilometers. Mga ganun. Distance. Ayan. So, yung nakikita nyo sa tapat, yung building na yun. Actually, yan yung dapat gagawing hospital yan dati. Pandemic. Villar. So, ginawa na lang niyang hotel. Yan yata yung Brittany Hotel. Pero ang entrance na doon sa gilid, doon sa stoplight na to, kailangan mong lumiretso, so nandun. So, eto na tayo. Thank you for watching. Sana, kasi sahan nyo na po muna pala, wala tayong audio, kaya eto, tawag dito, sasalita na lang. Anyway, ayan yung Dear Joe, sa kanan, may mga nakatambay na motor. Pag kumanang ka, going to Alabang, diretso ka, yan yung Brittany Hotel. And then, syempre, kakaliwa tayo, pauwi. Pagkaliwa nyo, may Shakey's dyan. So, 9 minutes. Parang ganun lang. Mabilis ang biyahe. Ano lang yun? Takbong 60, 70. Ganun lang. Alright?
Subscribe naman po, like and share. Thank you very much. Yeseni, Camel, isa lang.